everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. And yes, wala tayong video for today kasi nga weekend. So audio lamang ang inyong maririnig. Ganun naman talaga kapag weekend, hindi ba? Alam nyo na yan. Alam nyo na yung drill. Anyways, maraming salamat po dahil nandito pa rin kayo at lagi pa rin tayong inaantay at inaabangan na mag-upload. Maraming thank you sa inyo dahil hindi nyo ako iniiwan at lagi pa rin kayong nakasuporta. Syempre, special shout out dun sa mga nag-subscribe, dun sa mga nag-view, and syempre dun na rin sa hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Alam kong hindi lahat sa inyo ay nagko-comment dyan para ma-shout out. Iilan lamang ang nagko-comment pero thank you talaga from the bottom of my heart. Charot. Hi kay Mary Chris Caro, maraming salamat. Lids Lindo or Lids Indo, thank you so much sa pakikinig. Isabel Malia Borbor, maraming salamat, or Mala Borbor. Maraming salamat din kay Yap Mulad Smith. Thank you so much all the way from Dubai. Hi kay Apple Jane Dulampay. Hi din kay Judith McGovern, kay Merchie Vlog Bukalig, maraming salamat. Kay Gardo, hi Gardo. Hi din kay Eunice Liaca Mantigue, maraming salamat Leonice or Leonicel, tama ba? Hindi ko na alam. Hi din kay Maria Elena Ave, kay Eric Gomez, maraming salamat sa pakikinig. Kathy, maraming thank you sa pakikinig mo. Joanne Pero, hello rin kay Ridge Relav. Hello rin kay Joanne Sarmiento. Leonie Hiso, Maylin Sabalo, maraming salamat. Yuki Eviel, thank you so much sa pakikinig. Marieta Yoto, maraming salamat. Annabel Manib, at sa lahat po ng suki natin na araw-araw nakikinig kay Mama Mia, kahit hindi na siya shoutout, thank you so much po. Susubukan kong i-shoutout kayo sa mga susunod nating videos, okay? At sa mga susunod na kwento. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na, dito lamang. At ito ang nag-iisa ninyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay sa ating buhay na kung ating uulitin ay hinding-hindi na natin gagawin. Subalit ang mga bagay na yon ay siya ring mga bagay na hinding-hindi natin malilimutan. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Gustong-gusto ko pong makinig ng mga kwentong ini-upload ninyo sa inyong channel dahil na-inspire po ako sa mga karanasan ng iba. Sa iba naman ay naa-amaze at sa iba naman ay nakakunot ang aking noo. Mama Mia, gusto ko rin na i-share ang sarili kong kwento. Please hide my identity kasi itong ginagamit ko po ay account lang po ng girlfriend ko o ng girl best friend ko. Mama Mia, alam ko po na yung mga nakakakilala sa akin, kapag kanilang marinig itong aking storya, ay talagang malalaman nila kung sino ako. Way back 1996, yes, napakalayo na, napakatagal na panahon na. Elementary days yun at recess time noon, Mama Mia. Nandun ako sa cafeteria ng school at kumakain. I was so busy minding my own business kasi nga focus na focus ako noon sa kinakain kong waffle. Mama Mia, gutom na gutom kasi ako noon, kaya naman kumakain ako. At ako yung tipo ng kumakain ng waffle na inuuna yung balat ng waffle, tsaka yung palaman ay hinuhuli na. Until the next table caught my attention. Mga well-known po sila and mga social and rich sila na mga babae o mga estudyanteng babae. Kasi nga bukod sa mga magaganda ay sila po yung mga mayayaman sa school namin. Kilig na kilig sila habang nakatitig sila sa isang grupo ng kalalakihan. Kaya naman na-curious ako noon, Mama Mia, kung saan sila nakatingin at kung sino doon ang kanilang crush at kinakikiligan. And there, right at that moment, paglingon ko sa direksyon kung saan sila nakatingin, ay parang nag-slow-mo ang lahat sa akin, pati na rin ang kaniyang paglalakad. Can you even imagine that?
at an early age? Gusto kong malaman kung sino siya and all the infos about him. So from that moment, ay lagi na lang po akong umuupo doon sa side every break time para makita ko siya. And as expected, Mama Mia, nandun din yung mga babae na nasa kabilang table every recess na nagpapapansin din sa kanya. I've learned that he's a constant escort officer every election since grade 1. Kung hindi nyo alam kung ano yung escort officer, yun po yung prince kapag ini-elect sa mga officers sa eskwela. One time, hindi na talaga nila napigil at tinawag na nga nila itong lalaki. Mama Mia, dun ko rin nalaman ang kaniyang pangalan finally. Hi Travis! Paghahay sa kanya nung group of girls. Lumingon naman siya, Mama Mia, at sinabing hello raw kay Ella, sabi nung mga babae. Ngumiti lamang siya. And then yung mga girls ay tumitili sa sobrang kilig. Yes, Travis ang kaniyang pangalan. Sakto ang kaniyang tindig, moreno, pero yung mukha niya ay parang mala Justin Bieber sa gwapo. Swear. Pero syempre, Mama Mia, hindi po siya kamukhang kamukha, kaso ganun kagwapo. And ako, Mama Mia, on the other hand, is just an ordinary girl. Just call me Chloe. Though one of the top pupil po ako, pero hindi po ako head turner, Mama Mia. And hindi nga ako belong sa social circle, so in short, I'm not that kind of special. 5'3" ang height ko, payat, and never mind. Years passed and naging high school na kami. Excited na ako noon, Mama Mia, kasi sa ibang eskwelahan na ulit ako mag-aaral. Malaki ang campus namin na ito and napakaraming mga gwapo't magaganda na lagi mong nakikita sa loob ng campus. Mama Mia, since dun sa province namin ay kailangan talaga ng quality and efficient education kahit sa public lang. Kaya dun din nag-aaral yung ibang mga mayayaman. Sikat na sikat kasi ang public school na yun, Mama Mia. Hindi lang sa lugar namin, kundi maging sa buong region. Kaya naman kahit mayayaman na mga anak ay dun pinag-aaral ng kanilang mga magulang. So ako never mind lang, Mama Mia. Kasi ang totoo noon ay talagang ang gusto ko lang ay mag-focus sa pag-aaral. At Mama Mia, hindi po kami basta-basta dun sa school na yon. Kailangan naming mag-take ng entrance exam kahit na pampublikong paaralan yon. At pinagbabasihan dun sa entrance exam kasama na rin ng grades mo nung grade school kung saan ka malalagay na section. And luckily, nabilong po ako sa top section, Mama Mia. Then si Travis ay nandun sa section 2. So sabi ko nga, may utak pa rin pala ako kumpara sa kanya. Well, may utak din naman siya kasi nasa section 2 siya. Hanggang 10 sections yung sa amin. Days passed at nagkakuha na rin ako ng mga friends sa bago kong school. So ayun, medyo nag-e-enjoy na ako dahil may mga kaibigan na ako. Mama Mia, busy din kami dahil napakaraming activities noon sa school namin. Napakaraming activities rin na sinalihan ko. From choir, dance troupe, sports at iba pa. Active kasi ako sa extracurricular activities, Mama Mia. And dahil doon ay naset aside ko ang aking pag-aaral at nawala nga ako sa top section the next school year. Medyo dismayado ako that time, Mama Mia. But the funny thing is, naging classmates kami ng mga barkada ko. So medyo nawala din ng konti ang lungkot na nararamdaman ko knowing na hindi naman ako nag-iisa. First day of class, wala pa noon ang teacher namin. That's why we were busy chatting and talking about what happened during summer vacation. Until I noticed a group of guys na papunta at papasok sa classroom namin. At tumigil ang mundo ko nung tinitigan ko siya, Mama Mia. Na starstruck ako.
Siya naman ay lumingon lang sa side namin. Siguro mga 2 seconds lang siyang lumingon and then patuloy na rin siya sa paglalakad papunta dun sa mga vacant chairs kung saan sila uupo. Nawala totally ang nararamdaman kong lungkot na nalipat ako ng ibang section dahil nga nandun siya, Mama Mia. Kahit classmates kaming dalawa ay wala talaga kaming ample time to talk to each other ever. Medyo stricto kasi siya at napakatahimik. Ewan ko, Mama Mia, basta tinatawag siya ay tumitingin lamang siya at ngumingiti ng matipid. Sa totoo lang ay napagkakamalan namin siyang snob. Ewan ko, ako gusto kong makipag-usap sa kanya. Pero siya, Mama Mia, ay parang ayaw niyang may kausap na iba. Mas gusto niyang isurround ang sarili niya ng kaniyang mga barkadang lalaki. All boys pala silang magbabarkada, Mama Mia. And if may mga babaeng lumalapit sa kanila, siya ay bigla-bigla na lang natatahimik. In short, hindi siya friendly pagdating sa mga babae. May classmate ako, Mama Mia, actually 5 of them na may crush sa kanya. Nalaman ko lang din yun dahil sila naman ay nag-uusap tungkol sa kanilang crush. Unlike sa akin, Mama Mia, na kahit mga kaibigan ko ay walang kaalam-alam kung sino ang crush ko. Kapag tinatanong nila ako ay puro mga anime o mga pangalan ng mga bida sa anime ang sinasabi ko. Noong time na yon ay busy at usong-uso pa ang anime sa GMA every afternoon. Natatakot kasi ako na masupalpal at pareho ako sa mga classmate ko, Mama Mia, na kahit anong panunukso ng mga kaklasiko tungkol sa kanilang crush ay wa-effect pa rin yun kay Travis. Kahit na may mga kaibigan din siyang tinutukso siya dun sa mga babaeng nagkaka-crush sa kanya, ay parang wala namang pakay talaga itong si Travis, Mama Mia. Titingin lang siya, ngingiti ng matipid and then aalis. So ako, hindi ko na lang talaga sinabi. Dahil ganun talaga siguro siya. Wala effect sa kanya yung mga babae kahit na gaano pa kaganda ang nagkakaroon ng crush sa kanya. Mama Mia, this time ay meron na akong nakaklose na lalaki. Let's call him Caleb. Classmates ko rin siya or classmate rin namin siya. Si Caleb ay medyo opposite kay Travis. Maingay siya at palabiro at may itsura din naman. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay maraming mga binabae dun sa school namin ang nagkaka-crush sa kanya dahil napaka-masculine naman talaga ng kanyang physique. Kami lagi ni Travis ang magkasama sa kantin simula nung naging close kami. By the way, entrance yun ng school at nakita ko si Travis, Mama Mia, kasama ang kaniyang mga barkada na dumaan sa may gilid ng cafeteria. Tapos tinawag sila ng isang babae na ahead sa amin ng year level. Nasa 4th year na yung babae samantalang kami noon ay nasa 2nd year pa lamang. Hindi ko gets kung ano ang pinag-uusapan nila at hindi ko rin narinig dahil malayo naman kami. Ang nakita ko lamang, Mama Mia, ay sumenyas itong si ate mo girl sa direction ko. And then may isang babae na bigla na lang nag-appear papunta sa likuran nila. Nakita ko rin si Travis na lumingon sa direction ko. Again, 2 seconds lang, Mama Mia, at binaling na naman niya dun sa ibang babae na papunta sa kanila ang kanyang atensyon. Hinila siya ng kanyang mga barkada papunta dun kay ate girl. Tapos pinakilala at nag-usap sila at umalis na ang kanyang mga barkada. Para bang binigyan sila ng oras at lugar para mag-usap. One time, nagulat na lamang ako, morning yun at late na naman ako as usual. Papunta pa ako noon at papasok pa lang sa klase. Paglingon ko ay nasa may gilid ko na pala si Travis. Bigla siyang tumango sa akin at ngumiti. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi first time niya po akong pinansin. Naglalakad ako noon na medyo nagmamadali na dahil naiihi na rin ako at nakakaramdam din ako na parang matatae na ako na ewan. Hanggang sa tumabi na siya sa paglalakad sa akin. Hinakabahan ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o mahihimatay ba ako right on the spot.
First time, te? Bakit ba? Akala ko kung anong sasabihin niya pero nagtatanong lang pala siya kung meron daw akong assignment sa math. Akala ko na kung ano. Halos napamura pa ako noon sa isip ko, Mama Mia. Kasi wala din naman akong assignment noon. Ako rin kasi noong mga time na yun ay parang hindi na nagseseryoso sa pag-aaral dahil nag-e-enjoy na po akong kasama ang aking mga kaibigan. Mama Mia, medyo mahiyain siya. Ang first impression ko sa kanya ay kahit na mahiyain siya, ay meron siyang pagka-bad boy pero mali pala yun. Simula nga noon ay hindi na ako medyo ilang napansinin siya, Mama Mia. Alam pala niya kung paano mag-joke with common sense. Siguro nahihirapan lang talaga siyang mag-open up sa ibang tao. At this time, Mama Mia, ay may ka-fling na po si Travis. Yes, flings lang kasi yung mga babae naman ang laging nauuna at humahanap ng paraan para mapansin niya. Imagine, kahit pa nga mas matanda pa sa amin ay gustong makipag-date sa kanya. Siya na lang din, Mama Mia, ay hindi humihindi dahil siguro ay nahihiya siya at baka kung anong isipin ng babae. Mama Mia, siguro pabor para sa kanya na may mga babaeng nagkakagusto at nag-aaya sa kanya. The good thing is, hindi naman po hambog kung titignan mo itong si Travis. Hindi siya mahangin, hindi siya feeling gwapo kahit na napakagwapo niya. Hindi katulad ng iba na nagpapapansin na akala nila sila na ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Paimportante. Yun ang nauuna sa mga chicks. Pero si Travis, tahimik lamang at yung mga chicks pa talagang nagkakandara pa sa kanya. May one time na suspended po ang klase namin kaya napagkasunduan ng aming mga classmates na pupunta kami sa bahay nila. Nung nalaman ko na pupunta kami kina Travis, Mama Mia, ay syempre go agad ako. Bahala na at mapalo o mapagalitan ako pag uwi ko. Gusto kong makita ang bahay nila. Gusto kong malaman kung saan siya nakatiraan, etc. etc. Pasimple lang ba? Kasi inaya eh. Pagdating namin dun sa kanila ay nagulat ako. Mayaman pala sina Travis, Mama Mia. Malaki ang kanilang bahay at nalaman ko rin na only child lang pala siya. Wala yung parents niya nung time na yon kasi they're both working. So feel at home, lahat kami doon, Mama Mia. Nag-movie marathon, nag-video kaya and nag-food trip. Ang pinaka-unexpected nung hapon na ay bigla na lang may nag-doorbell sa kanilang gate. At doon ay nakita namin si Cassie at ang dalawa niyang alipores na nagmomotor. Lumabas siya at pati na rin yung mga barkada niya. Ito si Cassie, Mama Mia, ay isa po sa mga kilalang kilala na may gusto kay Travis. Na talagang humahanap ng paraan para mapansin niya. Mama Mia, pag alis niya ay nagtanong sila kung ano ba ang kailangan ni Cassie. Anong ginagawa nila dito? Halos araw-araw talaga silang nagpapapansin sa iyo, no? Sabi ng isa kong classmate. Wala lang, nanghihiram lang ng lapis. Nako, sagutin mo na yun, Travis, maawa ka. Sabi naman ni Caleb. Mama Mia, kinakantsawan pa namin siya dahil napaka-obvious naman nung babaeng yon. Lapis? Pwede naman siyang bumili, di ba? Everyday scenario na talagang may pumupunta doon sa school namin at nanghihiram sa kanya ng kung ano-ano para lang mapansin niya. Dumaan ng mga taon hanggang sa dumating na rin ang aming graduation. We parted ways dahil college na kami. At dito na nga nagsimula ang lahat. Dito na nabinyagan ang inosente kong pag-iisip. Mama Mia, wala na akong contact noon kay Travis dahil wala pa akong cellphone nung time na yon. Hindi naman kasi kami katulad nila na mayaman. Doon ako sa city namin nag-college at yung mga barkada ko ay iisa lamang kami ng boarding house. This time ay medyo naging close na kami ng mas closer pa ni Caleb kasi nga malapit lang ang boarding house namin sa isa't isa.
Wala pang girlfriend noong time na yon si Caleb kasi lahat ng time niya ay nasa may computer games lang and sa akin. But most of the time ay sa mga online games talaga, Mama Mia. We were inseparable. Kaya nga palagi kaming napagkakamalang magjowa kahit na mag-best friend lang naman kaming dalawa ni Caleb. Wala akong feelings kay Caleb at alam kong pati rin siya ay walang nararamdaman sa akin. Pa-sem break na kami noon nung nagyaya ang mga high school classmates ko na magkita-kita. Ako that time, Mama Mia, ang klase ko po ay hanggang alas 9 ng gabi. May ka-close po ako na classmate that time. Kaya kapag tapos na ang pasok ay hinihiram ko ang kanyang cellphone at doon ako kumukontak sa mga kabarkada ko. May mga friends kasi akong memorize ko ang mga cellphone number. 7 p.m. pa lang ay tinextan ko na sila, Mama Mia. Tinatanong nila kung nasaan daw ako. Menensyon nila na lahat daw halos ng mga classmates namin nung high school ay nandoon daw, Mama Mia. Lahat daw sila ay pupunta doon sa aming meet up kung saan man ang gusto nila na mag-meet up kami. Mama Mia, masayang-masaya ako nung marinig ko ang pangalan ni Travis. Nanlamig ako at excited na ako noong lumabas. So noong 9 p.m. na ay dumiretso na talaga ako ng alis. Pagdating ko doon ay wala na pala sila at nakaalis na. Disappointed ako, Mama Mia, dahil sayang yung pagtakbo ko papunta sa boarding house, wala na pala sila. Anyways, about my studies, okay naman, Mama Mia. Nakabalik naman ako sa pagpo-focus ko sa pag-aaral ko dahil alam kong hindi talaga madaling kitain yung perang pan-tuition ko that time. Unlike nung high school na libre lang naman. Hanggang sa nakasurvive na nga ako at naging second year college na. Unfortunately ay natigil po ako sa pag-aaral nung second sem ng second year college kasi wala na pong ikakasupport sa akin ng mga magulang ko. Kaya ayon, umuwi muna ako sa probinsya namin at naging dakilang tambay that time. Depressed ako nung time na yun, Mama Mia. Yun bang natatanong ko kung may silbi pa ba ako dito sa mundo? Kung yung iba, Mama Mia, ay may panggastos naman ng mga magulang nila para sa kanilang pag-aaral ay hindi nila ito sineseryoso. Ako naman, Mama Mia, kahit na seryoso ako sa pag-aaral ko, ay wala namang pera para sa akin ang mga magulang ko. Bakit ganoon? Kung sino pa yung hindi nagseseryoso sa pag-aaral, kung sino pa yung nagbubulakbol ay sila pa ang binibiyayaan ng mga magulang na kaya silang pag-aralin. Samantalang ako, na gustong-gustong mag-aral ay hindi magawa dahil kulang sa pera. Pero hindi ko naman po masisisi ang mga magulang ko. Alam kong ginagawa nila ang lahat para sa akin. Pero anong magagawa natin kung talagang mahirap na dahil dalawa na kaming college nung time na yon? Buti na lang yung kapatid ko, Mama Mia, at naging scholar sa isa sa pinakasikat na university dito sa ating bansa. Kaya naman, medyo nakakaya lang din ni na Mama yung maliit lang na tuition na binabayaran nila. Si Caleb that time, Mama Mia, ay umuwi din sa probinsya namin. Umuwi siya dahil ang sabi niya ay namimiss niya raw ako at parang mag-isa na lang daw siya nung umalis ako sa syudad. Wala raw siyang laging kausap. What he did is pinadala niya sa akin ang isa niyang cellphone. Ayoko sanang tanggapin, Mama Mia. Pero sabi niya kailangan ko raw yun para makontak niya raw ako anytime dahil medyo namimiss niya raw talaga ako. At kasi nga may kaya naman din itong sina Caleb, Mama Mia, so meron siyang isang cellphone na hindi niya ginagamit. Kaya ang sabi niya ipapagamit na lang daw muna niya sa akin. Natapos ang SEM na naubos siguro ang kanyang allowance dahil tawag siya ng tawag sa akin. Hindi pa kasi uso nung time na ito ang only call at only text. Sabi niya na mimiss daw niya talaga ako dahil wala raw siyang masyadong close friends doon. Hanggang sa enrollment
na nung third year ng mga kaklase ko, first sem, Mama Mia. Akala ko ay makakabalik na ako sa pag-aaral pero wala pa rin palang budget, sabi ng mga magulang ko. So gusto ko na sana na magtrabaho na lang noon, pero ang sabi ng mga magulang ko ay wag daw dahil hindi pa naman ako 18 that time. Mama Mia, one time nagkasama kami ng mama ko papuntang Tiangge. And then doon nakita ko si Travis na nakasandal sa kanyang sasakyan na para bang may inaantay. Nagulat ako kung bakit siya nandun, may klase naman, kaya ang alam ko dapat nandun siya sa city. Nung nakita niya ako ay nagulat din siya. Ilang sandali pa ay dumating na ang mama ko galing sa loob ng market. Tapos sinabihan niya ako, Mama Mia, na may papunta raw sa akin. Mama Mia, lumapit siya sa akin. Tapos yung mama ko ay umalis naman para tumaya ng loto that time. So, saktong-sakto lang talaga na kaming dalawa lang ang nandoon. Kinamusta niya ako and then humingi siya ng number ko. Sabi ko kay Caleb naman ang number na yon. Baka sila ang maging chatmate dalawa. Pagdating namin sa bahay, Mama Mia, ay hindi nga siya nawalan ng kontak at agad niya akong na-text. At least yung depression ko ay medyo nawalan ng konti dahil nadadivert na ang attention ko sa aking new textmate. Doon ko nalaman na tumigil din pala siya sa kanyang pag-aaral, Mama Mia, dahil nahuli siya ng kanyang mga magulang na hindi pumapasok sa loob ng kanyang klase. Kahit na tanggap siya ng allowance linggo-linggo. Halos lahat pala ng bisyo ay pinasukan niya. Name it, he has it. Yung akala ko dating bad boy na hindi pala, ay ngayon ay totoong bad boy na talaga. Though textmate kami, but I'm highly aware, Mama Mia, na hindi lang naman siguro ako ang kanyang katext. And it's honestly okay kasi hindi naman po ako nag-e-expect ng mas malalim pa sa aming dalawa. Lahat ng topics namin ay bilang magkaibigan lang. I don't see any motives to level up na magle-level up yung relationship namin. Hindi siya paasa, in short. Assuming ka na lang talaga kung aasa ka. Mostly sa topic namin ay lagi niya akong tinatanong about me and Caleb. Kung kami raw bang dalawa kasi sobrang close daw kami. And I just told him the usual answer sa lahat ng mga nagtatanong sa akin tungkol sa aming dalawa ng best friend ko. Sabi ko, best friends lang kaming dalawa ni Caleb. Nothing more, nothing less. Hanggang sa malapit na noon ang piyesta sa lungsod namin. Nanood ako noon ng liga ng basketball. Unexpectedly ay nagkita kami ni Travis noon at ang isa kong kaibigan ang nag-invite sa kanya na siguro ay magliliwaliw sila kasi nga piyesta, Mama Mia, para na rin daw reunion naming mga mag-classmates nung high school. Kasi nga gustong-gusto kong namimiesta ng ibang bagay o ng ibang bahay ay hindi na talaga ako nag-atubiling umoo, Mama Mia. Pero syempre, pahuli-huli ako ng slide para hindi naman masyadong halata. Kasi meron akong isang kabarkada na inaantay ko. Dapat gusto ko na magkasama kami para hindi halata na mahilig talaga akong makikain sa iba. Pagdating namin dun sa bahay ng isa naming kaibigan ay napakarami na naming mga classmates na nandoon na tumatagay na rin. Pangalawang beses pa nga akong sumubo, Mama Mia, ay dumaan na ang kanyang papa sa akin at nagtanong. Siya nga po pala, dun kami sa bahay ni na Travis na miesta nung time na yon dahil marami naman po ang kanilang handa kasi may kaya sila sa buhay. Sino dito sa inyo ang girlfriend ni Travis? Tanong ng papa niya. Kaming lahat ay hindi nakasagot, Mama Mia, dahil nga nung araw pa lang na yon nagkikita-kita kami kaya wala kaming alam sa isa't isa. Eto na lang, sino dito si Chloe?
Nung time na yon ay halos nabilaukan na ako sa kinakain ko dahil hindi ko alam kung bakit kilala ako ng papa niya. "Ah, ako po sir," sabi ko. "Ah, ikaw pala," sabi ng papa niya na may halong panunukso. "Papa, ikaw talaga, puro kakalokohan," sabi naman ni Travis. Pagkatapos noon ay umalis na ang papa niya at medyo natahimik kaming lahat. Awkward na awkward talaga ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Siyempre, textmate kami ni Travis pero no malice naman yon kasi as a friend naman ang topic namin, just like ni Caleb. Napakarami kong gustong itanong pero hindi ko alam kung paano magsimula at kung saan ko sisimula ng mga tanong na yon. Tinignan ko si Travis, Mama Mia, na parang halos ayaw niyang lumingon sa kinaroroonan ko. Hanggang sa hindi na nga ako nakatiis dahil lahat na ng mga mata ng mga classmates namin ay tingin ng tingin sa akin o di kaya naman ay kay Travis. Kaya naman sabi ko uuwi na lang ako. Sayang yung lechon pero nawala na po ako ng gana dahil sa sobrang awkwardness na nararamdaman ko. Days passed at hindi talaga ako nakapagtanong kay Travis kung bakit kilala ko ng papa niya at ano ang ibig sabihin nung tanong nito sa akin. I don't have the strength to ask, Mama Mia. I don't want to know nor even hope that maybe there's a small chance para sa aming dalawa. Ayokong umasa, in short, Mama Mia. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit, kung papaano. Wala na tayong magagawa. Kasi nga, ako naman noon ay walang lakas ng loob para magtanong kung ano ba talaga ang lahat. Kung ano ba talaga kaming dalawa o kung may nararamdaman ba siya sa akin. Hanggang sa nakaabot kay Caleb ang balita. Ang balita kung anong nangyari dun sa bahay ni na Travis nung piyesta. And then he called me right after he heard the news. Kasi nga wala siyang kaalam-alam nung mga nangyari dahil hindi siya nakauwi nung time na yon kasi busy siya sa kanilang school projects and events. Uy, totoo ba yung sinabi sa akin ng isa nating classmates about Travis? Nako, siguro kalukuhan lang yun, Caleb. Baka napagtripan lang niya ako, sabi ko. Uuwi ako dyan sa atin ngayong Sabado ha. If hindi fully book yung mga barko. Gala tayo, sabi niya. Diba exam nyo next week? Bakit uuwi ka pa? Nagtataka kong tanong. Ayos lang yan, basta uuwi ako. And then he hung up. I forgot to mention, Mama Mia, that I came from a very strict family. Bawal ang boyfriend. I even remember once that my father said a week after my graduation at tinanong niya ako kung ano raw ang pipiliin ko, kung ang mag-aasawa na ba o mag-aral pa ng kolehiyo. Grabe ang option ko, no? Kasi sabi niya, Mama Mia, if gusto kong mag-college tapos mabubuntis lang ako o makakapag-asawa ng maaga, mabuti pa na pag-aasawa na lang daw ang piliin ko para wag na siyang mahirapan sa paghahanap ng pera para pampaaral sa akin. Ganyan ka-stricto ang papa ko. Siyempre pinili ko yung pag-aaral kasi nga hindi pa naman ako nagkaroon noon ng boyfriend. Hindi ko pa nga naranasang magkaroon ng karelasyon. Alam kong napaka-OA talaga ng papa ko. Siguro nga, Mama Mia, ganun talaga dahil pinaghihirapan nila ng pera. Naisip ko noon na para ba namang ang ganda-ganda ng anak niya sa pagka-OA niya. Hanggang sa dumating nga ang Saturday morning. May maagang pumunta sa bahay namin. Nagulat na lamang ako at naaalimpungatan pa ako noon habang bumabangon at dali-dali akong lumabas ng bahay kasi lalaki yung tinig. Mama Mia, si Caleb lang pala yun. Totoo pala ang kanyang sinabi na uuwi siya ng Sabado. Si Caleb lang talaga ang ultimate na lalaki na nakaka-dare na pumunta ng bahay namin dahil kilala na siya ng mama at papa ko.
Nakita na nila na walang mali siya yung friendship namin. Platonic lang ang relationship naming dalawa ni Caleb. Kaya ayun, maagang-maaga kaming umalis ng bahay para gumala. Mama Mia, si Caleb lang din talaga ang pinapayagan ng mga magulang ko na dalhin ako sa kung saan-saan. Road trip to the max yung ginawa namin. Ang paborito naming tambayan ay ang dagat. Relaxing kasi talaga ang view sa dagat. And then habang nakaupo kami sa may buhanginan, Mama Mia, ay na-open up namin yung topic na kung ano yung nangyari dun sa bahay ni na Travis nung piyesta. Uy, anong ginawa niya sa'yo pagkatapos nun? Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Caleb. What do you expect? Syempre awkward kami sa isa't isa. Nililigawan ka ba niya? Tanong ulit ni Caleb na hindi ko magawang sagutin. Kailan ka pa pumasok dyan sa paligaw-ligaw at boyfriend-boyfriend na yan? Tanong niya ulit. Ano ka bang kailan ako pumasok? Hindi nga ako pumasok dahil hindi pa pwede, 'di ba? Alam mo namang mapapatay ako ng papa ko. Huwag ka na ngang magtanong ng ganyan. Alam mo naman eh. Alam mo naman kung anong magiging sagot ko. Bawal. Ayaw. Gumiti siya ng parang isang ngiting demonyo. Anong nangyari sa'yo? Parang sinapian ka dyan ah. Bakit parang demonyo yung ngiti mo? Tanong ko. Ha? Ako? Wala kaya. Ikaw talaga kung ano-anong nakikita mo. Anyways, pwede bang palit tayo ng cellphone, Chloe? Sabi niya. Ano? Palit? Bakit? Mas bago yung model ng cellphone na nasa iyo ah. Itong binigay mo sa akin, outdated na. Wala lang. Parang na-miss ko lang yung cellphone na yan. Sabi ulit ni Caleb. Kaya ayun, Mama Mia, syempre dahil cellphone niya yun, alangan namang humindi pa ako, 'di ba? Kinuha niya lahat, pati na yung SIM. Syempre ang binigay niya sa akin ay, syempre Mama Mia, pati yung SIM ay sa kanya naman nun. Kaya hindi na lang po ako pumalag dahil wala naman akong karapatan. Hindi naman talaga niya binigay sa akin yung cellphone na yun eh. Pinagamit lang, pinahiram lang. At the end of the day, sa kanya pa rin yun. Pero sinabihan ko sa kanya, Mama Mia, na kapag may nag-text doon, ay i-forward na lang niya sa akin. Weeks passed at wala na nga akong naging balita kay Travis. I tried to reach him to finally ask some questions na talagang nagbabother sa akin. Pero hindi ko siya makontak, Mama Mia. Trinay kong tawagan yung number niya pero laging unattended ito. Paminsan-minsan ay sinasadya ko talagang pumupunta ng court para manood ng liga ng basketball, hoping na makikita ko siya doon pero wala. Mama Mia, kung kailan naman ako nakagather ng sapat ng lakas ng loob at kapal ng mukha para harapin siya, ay useless naman ang lahat dahil hindi ko naman na siya makontak. Mama Mia, this time ay lagi na ring nag-uuwian every week itong si Caleb. Every Saturday and Sunday ay talagang gumagala kami. Then Sunday night ay sakay na naman siya ng barko pabalik doon sa kung saan siya nag-aaral. Ganun lagi ang senaryo namin hanggang sa natapos ang third year second sem. So, summer break na, Mama Mia. Busy ako nung time na yon dahil meron akong summer job as a Korean teacher. Sa wakas ay pinayagan na rin ako ng mga magulang ko na magtrabaho dahil lagi akong namimilit sa kanila. Buryong-buryo na talaga ako sa bahay namin. Ako na lang ang tagahugas ng plato, tagalaba at lahat na. At maaga ko namang natatapos lahat ng gawain ko, Mama Mia. Kaya medyo naboboard na talaga ako. Sabi ko sa kanila, gusto ko naman ding mag-ipon din ng sariling pera ko para pandagdag ng tuition ko sa pagbabalik ko ng pag-aaral. 100 per hour po ang sweldo ko nung time na yon. Kaya agad kong hinila, agad kong kinuha yung oportunidad na yon. Pumunta na ako doon sa lugar kung saan nag-aaral si Travis. Nagstay din ako noon sa boarding house ng kapatid ko. Enrollment na, and good thing,
nakapag-ipon-ipon na ang mga magulang ko ng konti para sa tuition ko. Plus, may sweldo pa ako as a Korean teacher. Finally, Mama Mia, ay nakapag-enroll ako at nakabili na rin ako ng sarili kong cellphone. Though it looks like na marami namang mas magagandang cellphone noon at second hand lang talaga yung cellphone na yon at parang malapit na rin itong bumigay sa buhay, ay okay lang. At least functional pa. Hindi na ako bumalik dun sa boarding house na kasama ko noon ang mga kabarkada ko kasi puno na sila doon, Mama Mia. At ang boarding house naman ng kapatid ko ay malayo dun sa school kung saan ako nag-aaral. Kaya ayun, hinanapan na lang ako ni Caleb ng bagong boarding house which happened to be nakatabi lang ng kanyang boarding house. Mas lalo tuloy kaming naging mag-BFF nung time na yon ni Caleb. Kaya nga yun, every night, lagi kaming magkasamang kumain ng dinner. Then may isang time nun sa school, Mama Mia, I can still vividly remember the scene. Major subject to namin nung time na yon at napaka-stricto talaga ng CI namin o class instructor. Masakit na masakit ang puson ko that time kasi nagkakadismenorrhea ako. Kaya yun, sa hindi ko na matiis ay lumabas ako para bumili ng gamot sa pharmacy. Mama Mia, nasa gitna pa lamang ako ng campus at ng gate. Papunta pa lang ako ay parang nawalan na ako ng paningin. Nandilim ang aking paningin, Mama Mia. At nung papalapit na nga ako sa may gate ay agad akong sinalubong nung guard at tinanong ako kung okay lang daw ba ako. Dahil ang sabi niya ay maputlang-maputla na raw ako nung time na yon. Kaya pinaupo niya ako sa may gilid at humingi siya ng dispensa, Mama Mia, dahil siya lang ang mag-isang guard na naka-duty that time at hindi niya pwedeng maiwan ang kanyang pwesto. I told him that it's okay. So ayun, Mama Mia, kahit na nanghihina ako nung time na yon ay pinilit ko pa rin kuhanin ng cellphone ko at kinontak ko nga si Caleb. Lowbat pa talaga yung cellphone ko na yon noon at medyo naglolo ko na rin ang kaniyang battery. Mabuti na lang, Mama Mia, kasi agad na sinagot ni Caleb yung tawag ko. Pero mahinang-mahina ang boses niya nung time na yon dahil sabi niya nag-e-exam pa raw siya sa mga oras na yon. Ang nasabi ko lang talaga sa kanya, Mama Mia, Cal, parang mahihimatay ako. Nandito ako sa may guardhouse. Sabi ko at pinatay ko na ang cellphone ko. Then a few minutes later ay dumating din si Caleb na nakataksi, Mama Mia. Hindi ko talaga in-expect na makakarating siya agad dahil ang alam ko ay nag-e-exam siya nung mga time na yon. At magkalayo po ang paaralan namin sa isa't isa. Pero pagdating niya ay saktong-sakto naman na dumilim na talaga ang paligid ko. Totally unconscious na ako that time, Mama Mia. Nung magising ako ay nasa loob na ako ng clinic. Thankful at grateful talaga ako sa lahat-lahat, lalo na kay Caleb. Alam ko talaga at nakita ko talaga, Mama Mia, kung gaano siya karesponsable at kadependable na kaibigan. Lagi ko talaga siyang maaasahan. Paminsan-minsan nga ay nililibre pa niya ako, lalo na kapag nakakasend siya na wala pang pinapadalang pera ang mga magulang ko para pang allowance ko. Lagi siyang nandyan at tinutulungan akong gumawa ng mga projects ko. Siya ang gumagawa ng mga requirements ko, lalo na kung tungkol sa computer, dahil nung time na yon ay wala naman po akong kaalam-alam sa computer, Mama Mia. Siya lang naman ang magaling doon. Ang alam ko lang ay mag-type kasi nga meron naman kaming typewriter sa bahay. Pero yung mga alt, control, etc. na mga commands, wala talaga akong kaalam-alam doon. And besides, IT student din po si Caleb. Kaya magaling siya doon at meron din siyang sarili niyang computer dun sa kanyang boarding house. So in short, Mama Mia, lagi po talaga akong nakakatipid dahil kay Caleb.
Kasi hindi pa uso nung mga panahon na yon ang mga internet cafe, Mama Mia. Mahal na mahal pa talaga ang mga per hour ng mga pupuntahan mong mga computer shop. I remember one time sa CS class exam namin na nag-number 1 pa talaga ako. Mama Mia, nung nag-number 1 na ang instructor namin ay talagang kinakabahan na ako. Malaking malaki na ang mga pawis ko noon dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko o kung anong gagawin ko para mapaandar yung computer na ginagamit ko. Yes, hindi ko alam noon kung paano magpaandar ng AVR, ng UPS o kung ng ano-ano pa man yan. Kawawang kawawa talaga ako that time, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay nanginginig na ako sa sobrang kaba. Kaya ayon, after that incident ay talagang nagpaturo na ako kay Caleb all about computer. Kahit pa nga, Mama Mia, na mga basic lang. Siguradong sigurado na ako nung mga panahon na yon na gusto kong matutunan kung paano gumamit ng computer dahil ayokong bumagsak sa isang minor subject ko. Kung may mga tanong ka pa o may mga gusto ka pang malaman, alam mo naman kung saan ako hahanapin, di ba? Kung wala akong pasok, nasa boarding house lang ako o di kaya naman nasa internet cafe. Alam mo naman na dun mo lang ako makikita, di ba? Dun sa pinakadulong upuan. Kasi dun lagi ang upuan ko kapag naglalaro ako doon ng online games, okay? Yan lang ang 3 lugar kung saan mo ako makikita kapag kailangan mo ng tulong. Okay. Caleb, wala ba talagang nag-text dyan sa'yo? Dun sa number na ginagamit ko dati para sa akin? Kung ang tanong mo kung nagte-text ba si Travis, ang sagot, wala. I didn't push further the question, Mama Mia. Ang totoo ay nakakahiyang malaman ni Caleb na umaasa ako ng konti para may patunguhan ang namamagitan sa amin ni Travis noon. Hopya ang lola niyo. Another semester na. That time ay parang papalapit na po ang napakalaking fiesta dun sa lugar kung saan kami nag-aaral. May sinabi sa akin si Caleb, Mama Mia, na may babae raw na kakilala niya ang common friends namin. Kaya niya nakilala. I didn't mind him at first. Kasi gano'n naman talaga siya palagi. Laging nag-chichika sa akin about ng mga chicks niya pero lagi naman siyang single. But this time, alam kong iba na to, Mama Mia. Kasi aside sa ang girl mismo yung nag-initiate na mag-move just to be with him, siya naman lagi ang topic ni Caleb halos araw-araw kapag nag-uusap kaming dalawa. Hindi naman ganun si Caleb eh. Yes, may mga pagkakataon na may pinag-uusapan kaming mga chicks niya, pero hindi naman po yun tumatagal. Minsan nga ay napapasaring lang ng pag-uusap pero bigla-bigla rin namang nawawala. Pero ito, iba na, Mama Mia. Parang lagi na niyang sinasabi sa akin ang tungkol sa babaeng to. Lagi na niyang name-mention ang pangalan nito. Lagi na niyang name-mention sa akin kung gaano ito kabait at kung ano-ano pang mga bagay. Kaya I know this is different. Later did I realize that I'm getting jealous of her. Oo, Mama Mia. Habang tumatakbo ang araw, na laging pinag-uusapan namin ni Caleb yung babaeng yon, ay hindi ko namamalayan na unti-unting may tumutubong inis dito sa puso ko. Naiinis ako sa tuwing yung babaeng yun na lang ang lagi naming topic. Kami naman ang magkasama, kami naman ang magkausap. Bakit yung babaeng yun ang lagi niyang bukang bibig? One time, pauwi ako noon sa boarding house kung saan ako nagsistay at nakita ko silang dalawa sa may lobby na nakaupo.
Kasi nga magkatabi lang ang boarding house naming dalawa ni Caleb. I was so awestruck, Mama Mia, na bumalik talaga ako sa daan na tinatahak ko. Yes, imbes na pauwi na ako, ay bumalik pa talaga ako at tumalikod ako, lalo pa nung nasiguro kong hindi siya nakatingin sa akin. Ayoko kasing mag-meet kami nung babaeng yon. Ayoko kasing ipakilala niya sa akin ng personal yung babaeng yon, Mama Mia, at baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at maisabuhay ng mukha ko ang inis at selos na nararamdaman ko. Mama Mia, I waited for 5 hours para umalis sila doon sa my lobby kung saan sila nakaupo para makapasok na ako sa boarding house. At first, ay doubtful ako sa nararamdaman ko. I thought wala lang yon. I thought, Mama Mia, na baka nagsiselos ako dahil meron ng ibang tao na nakakakuha ngayon ng atensyon ni Caleb. Kasi nga nung mga panahon na yon, Mama Mia, sanay ako na ako lang ang laging inuuna ni Caleb. Sanay ako na ako lang ang lagi niyang pinapansin. Sanay ako na lagi kaming magkasama. Hindi ako sanay na nakikita siyang may kasamang iba. Or maybe, just a little bit of infatuation din. Pero every time na nakikita ko silang dalawang magkasama nung babaeng yon, ay hindi ko po mapigilang masaktan. Kahit pa nga pinipilit kong wag mag-react, Mama Mia, yung puso ko naman ay laging nagre-react ng palihim. My gosh, I can't believe that I'm falling in love with my best friend. Hanggang sa sinabi na nga ni Caleb sa akin, Mama Mia, na sila na nung babaeng yon. Mag-boyfriend at girlfriend na sila. I've never felt so alone that time. Kesa sa nung time na yon na parang nawalan ako ng kaibigan. Hindi ko natiis kaya umalis ako noon habang nag-uusap kaming dalawa. Nagkukunwari na lang ako noon, Mama Mia, na meron akong bibilhin. And hindi ko na namalayan na medyo malayo-layo na pala ang nalakad ko. Medyo ilang minuto hanggang sa umabot na rin ng 2 oras ang paglalakad ko, Mama Mia. Hindi ko namamalayan dahil mas nararamdaman ko ang sakit ng puso ko kaysa sa sakit ng paa ko. Nung medyo nakaramdam na ako ng pagod at uhaw, ay tsaka ako lumingon-lingon sa paligid ko. Hindi pamilyar sa akin ang lugar na yon. I felt so lost that moment na bigla na lang pong tumulo ang mga luha sa mga mata ko na kahit anong pigil ko ay tumutulo talaga sila. Hanggang sa ang mga tulo na yon ay sunod-sunod na. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan na mapahagulgol sa sobrang sama ng loob kahit na nasa gilid pa ako noon ng daan. Medyo nahiya ako, Mama Mia, dahil pinagtitinginan na ako nung ibang mga nakakasalubong ko sa daan. Kaya ayon, naglakad na lang ako ng mabilis hanggang sa bumangga na nga ako sa isang crossing ng metro. Para akong nakakita ng napakaraming stars. Kasi ang totoo nun, Mama Mia, habang naglalakad ako ay nakayuko naman ako kasi nga nahihiya akong pagtinginan ako ng mga nakakasalubong ko na basang-basa ang luha ko. Hindi ko kasi talaga mapigil ang pagtulo ng mga yon sa aking mga mata. Nung bumangga nga ako dun sa may crossing ng metro ay talagang nasaktan ako. Aside sa magang-maganang mga mata ko that time dahil sa sobrang pag-iyak ko, ay posible akong magka-black eye kinabukasan dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga ko doon sa may crossing, Mama Mia. Hanggang sa meron na naman akong nakabanggaang isang lalaki. Sorry, miss. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba? Tanong nung lalaki sa akin.
Pagtingala ko, Mama Mia, at pagtingin ko kung sino ang nakabanggaan ko, ay hindi naman ako aware at hindi ako handa kung sino ang makikita ko. Si Travis ang nakabanggaan ko, Mama Mia. Of all the people, siya pa talaga. Tapos, dun pa talaga sa mga panahon na yon. Dun pa talaga sa oras na yon kung kailan alam kong pangit na pangit ang itsura ko. Kasi magang-maga ang mukha ko. Magang-maga ang mata ko sa pag-iyak. Pagkatapos, Mama Mia, alam kong wala ring suklay noon ang buhok ko. Bakit of all people, si Travis pa talaga ang makikita ko? Bakit of all people, siya pa talaga ang makakasalamuha ko sa napaka-tragic na araw ng buhay ko? Ay, grabe naman. Medyo may ano pa yun may dagdag pa yun kasi may part 2 pa itong kwento natin. Medyo mahaba kasi kapag ito naman ay aking inubos ng isang kwentuhan lamang ay baka abutin tayo ng halos 2 oras. Kaya bukas naman, okay? Maging ano tayo, maging patience tayo. Bukas na ang ating maging patient. Ay, nako, ewan. Bukas na ang part 2 ng storya ni Chloe, Travis, and Caleb. Sino ba talaga ang gusto nitong si Chloe? Nako, si Travis naman nung una, pero hindi na nagparamdam. Andyan si best friend na laging nandyan, laging one call away. Tapos ayun, na-develop siya. Nako, kung kailan siya na-develop, kung kailan siya nasaktan, bumalik itong si Travis. Ang tanong ng bayan, mawawala kaya ang nararamdaman niya kay Caleb at mailipat niya kaya ito kay Travis? Naku, bukas abangan niyo, okay? Sa mga gustong magpa-shoutout, sige po, pa-shoutout lamang po kayo dyan, mag-comment lamang po kayo. At antay-antay lang at baka shoutout niyo na ang mababasa natin sa mga susunod nating kwento na i-upload dito sa ating channel. Please like and share this video po. Naku, i-like at i-share niyo na ito. Huwag niyo na patagalin pa. At syempre, isa din sa aking pakiusap sa inyo na huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, lalo na kung bago ka. Naku, napakarami po nating mga kwento na pwede nyong imukbang habang kayo ay may pinagdadaanan o di kaya naman ay nabuburyo lang sa buhay. Okay? Paki-subscribe at paki-click ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago po tayong video na ilalabas o audio o kwento na lang na i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to send and share your story sa mamamiacdo0317 at gmail.com. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod at sa part 2 nitong kwento na ito, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw po!